Iba na po ngayon ang mga doktor. Ang habol ng mga doktor ay pera. Pakinggan natin ang uploader ng video na ito na si Master, ang isang Feng Shui expert dahil ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa ilang mga doktor. Dahil may mga ibang doktor daw ay ang habol lang ay pera. Hindi nagdoktor yan para manggamot. Hindi ko nilalahat ng doktor. Hindi ko nilalahat. Tara at panoorin natin ang kwento ni Master Ang. Baka na-experience nyo ding ang nangyari sa kanya at sa mga iba, pwede itong maging awareness sa inyo. Lahat ng sinasabi ko ay kung anong nararamdaman ko. Pag-usapan po natin ang tungkol sa mga doktor. Alam nyo guys, mag-iingat na po kayo sa mga doktor. Hindi ko nilalahat ng doktor. Kasi iba na po ang panahon ngayon. Ang mga doktor, masakit man sabihin, karamihan ng mga doktor, pineperahan tayo. Kasi bakit? Minsan, may mga pagkakataon, pag tayo nagpapacheck up, magpapatingin, kadalasan ang mga doktor, kahit hindi naman kailangan operahan, isasuggest nila na operahan ka. Kung ano man yung sakit mo, kung ano man yung mga nararamdaman mo, kung ano man yung nakita ng doktor. Minsan, may mga doktor talaga na nananamantala. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung nagdoktor sila para manggamot. Alam ko naman po na kapag ikaw ay doktor, profession mo yan eh. Kumbaga sa kasama dyan, pera-pera din. Nakakalungkot man isipin, pero mayroon talagang ganyan na doktor. Kawawa naman ang ibang mga doktor na mababait dahil nadadamay sila sa mga kalokohan ng iba. Pero ang masama, may mga doktor talaga na hindi talaga para magdoktor para manggamot. Nagdoktor sila parang hanap buhay. Kung minsan, may mga pagkakataon na akala natin na magandang intensyon para gamutin ka, whatever. Pero ang totoo, sa panahon ngayon, iba na po ang mga doktor. Iba na po. May mga cases na nangyari sa amin. Ako, may pinanggagalingan ng lahat ng mga sinabi ko. May karanasan ng anak ko, may karanasan din ako sa mga doktor. Na kuminsan, imbis na mapabuti kami, mapapasama kami. Kahit yung anak kong lalaki, may mga pagkakataon sabi nila, may lus-lus daw ang anak ko nung bata pa. Pero, tinanong ko lang naman ng doktor bakit hindi pantay ang iglo. Yung lalaki kasi ang anak ko eh. Pero ang sinadjust, operahan. Mabuti na lang, ginamit ko ang utak ko. Hindi dahil sa nagtitipid ako. Hindi ko ginawa yung gusto ng doktor na operahan yung anak ko. Ang ginawa ko, nagtanong ako, nag-second opinion ako, at mabuti na lang at hindi ako nakinig doon sa doktor kasi hindi daw lus-lus. Yung anak kong babae nagpa-check up nung bata pa, pero sinabi daw ay may resetang gamot. Pero yung reseta ng gamot, hindi basta mabibili kung saan butika. Sa butika lang niya. At ang nireseta, imported, na hindi makikita sa lahat ng butika. Umabot ako sa punto na hinanap ko sa lahat ng butika, hindi ko nakita. Tapos may mga pagkakataon, bumalik ako doon sa doktor, pero bago ako nagpa-check up ulit, tiningnan ko sa butika niya, doon pala mabibili yung gamot at imported. Sa Amerika lang nabibili. Siyempre, galit ako, kaya ako binalikan yung doktor. Sino ba naman ang hindi magagalit? Yung binigyan ka ng reseta, tapos tanging sa botika lang niya mabibili ang ganun na gamot. Tapos hindi man lang sinabi ng doktor na dito ito mabibili. Siyempre ikaw naghanap ka naman pero wala kang nakita. Nagsayang ka lang ng pamasahes. Para iparamdam sa kanya yung galit ko. At ako naman, sa yung case ko, meron daw akong gallstone na kailangan daw tanggalin. Kailangan daw, habang bata ka pa, tanggalin mo na yan. Kasi wala naman silbi ang gallstone, ay yung gallbladder. Wala daw yan. Kaya kahit na wala ka yan, okay lang, mabubuhay ka. Ang tanong, bakit inilagay ng Diyos yan sa ating katawan kung wala yang kwenta? Ang gallbladder ay ito yung nagbibigay ng bile papunta sa ating small intestine para tumulong upang matunaw ang mga kinakain nating matataba o mamantika. Paano na lang kung wala yan? Tsaka ang ginawa ko, second opinion, nagpa-ultrasound ako ulit.
nagpa-ultrasound ako kasi nung last time nakita, nung dati nakita, tapos inulit ko, walang nakita. So, pangalawang beses nagpa-ultrasound ako para makasiguro ako. Wala din daw. So, ibig sabihin, wala talaga. Ito ang maganda ninyong gawin kung may duda kayo sa hatol ng doktor sa inyo. Pwede kayong magpa-second opinion sa ibang doktor para makasigurado kang may sakit ka nga talaga. Pero kung nakinig ako doon sa unang doktor, malamang naoperahan ako. So anong ibig ko sabihin dito? Ang ibig ko sabihin, ang pinupunto ko, huwag kayong magtiwala sa mga doktor. Marami po mga doktor ganyan. Ang gusto nila operahan ka. Ano ang may papayo ko sa mga tao? Second opinion. Kung kinakailangan ng third opinion, gawin nyo. Iba na po ngayon ang mga doktor. Ang habol ng mga doktor ay pera. Kumita ng malaking pera. Hindi nagdoktor yan para manggamot. Hindi ko nilalahat ang doktor. Hindi ko nilalahat. Naway may mapulot tayong aral dito sa karanasan ni Kuya sa mga ibang mapagsamantalang doktor. Kaya kung napanood mo ito at medyo duda ka sa mga sinasabi ng doktor mo, huwag ka nang magdalawang isip pa magpa-second opinion ka ulit para sa iyong peace of mind na rin. Kung gusto ninyong panoorin ang buong video, bisitahin nyo lang ang kanyang Facebook account.